guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At guys, naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe nang sa ganun po maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa mga tao, sa inyong asawa, anak, office mate, or sa inyong boyfriend, girlfriend, At malamang na dinala kayo dito ng inyong gabay, Hindi nyo natagpuan ang aking channel by accident. Okay? Lahat po yan may meaning at be aware na lang po kayo. Okay? Pero bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil malamang yung iba sa inyo, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, pero bakit broken pa rin kayo? Be honest guys, totoo naman, di ba? Palaging, kumbaga marami akong kliyente, followers sa Facebook, kahit dito mga subscriber ko. Yung iba naman cross-watcher, nagsisend sa akin ng email na ganito, ganyan. So hindi nyo kasi alam ang pinaka rules and regulation dito sa ating mundo. Unang-una, kapag sinabi mong let's say Kristiyano ka, kasi majority sa Pilipinas mga Kristiyano. So pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Yun di ba? Kingdom of God. So meaning, kailangan citizenship ka. Okay? Hindi yung pasimba-simba lang, hindi yung padasal-dasal lang. Kailangan ipasulat mo or magpa-registered ka sa Kingdom of Heaven. Dahil invisible yan. Paano? Meron tayong Biblia. Gawin mong reference yan. Gawin mong parang Google Map. Yan ang roadmap mo. Sa Biblia na andyan ang batas, ang rules and regulation. Okay? May 10 utos dyan. At may mga negatibo at positibo. At ikaw na ang bahalang mag-analyze, sumuri, at i-apply mo sa sarili mo. Okay? Ngayon, ang Panginoon na ang bahala dyan. Kaya kailangan mo debosyon. At alisin mo ang pagsamba sa pera. Okay, sa material na bagay. Dahil sinasabi nga sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or sambahin mo ang pera. Na which is, eto ang magbibigay sa iyo ng suffering. Okay? Pero ang Panginoon, bibigyan ka lang niya ng kailangan mo. At naandito ka sa gitna. Kaya meron kang free will kung ano ang gusto mong piliin. Yun guys, para maintindihan nyo. Ngayon, etong pera, pag naging greed ka, naging batakaw ka, naging sakim ka, gusto mo pera. So, yes, mapapasa kamay mo dahil may free will ka. Pero, kailangan mo mag-effort dyan. Pero dito kay Lord, effortless yan. Wala kang suffer. Pero nandito ka pa rin sa mundo, tao ka, may katawan tao ka. So, may experience mo ang mga kaganapan na mangyayari dito sa lupa. Pero, protected ka ni Lord. Ngayon, eto ang gusto kong sabihin. Nag-print out ako kasi baka mamaya pag nag-edit ako, makalimutan ko siya. So, ngayon, eto meron tayong sinasabi na the Father, the Son, the Holy Spirit, which is Trinity. Okay? Tayo namang mga tao, meron tayong 3 aspect. Meron tayong physical body, eto yung katawan natin. Then meron tayong soul, meron tayong spirit. Which is ang spirit ay konektado yan kay Lord. As long as hindi ka kukonekta dito sa spirit, hindi ka magagabayan, di ba? Kaya eto talaga, since nung pinanganak tayo, naging tao tayo, bawat isa sa atin meron ng guardian angel or meron ng gabay. Gumagabay sa atin. Yung iba sa atin, mga ancestors natin, ginagabayan tayo. Tapos eto tayo, wala tayong kaalam-alam, wala tayong nakakita. Pero ako meron na, dahil meron na akong spiritual eye. Binasbasan na ng Panginoon ang aking third eye. Dahil which is ako naman kasi simula pagkabata pa meron ng third eye. Tapos nung naging high school ako, tumungtong ako sa age na teenager, talagang puro mga nakakatakot ang nakakita ko sa third eye ko. Then, pinaalam sa akin ni Lord yun na ganun talaga ang makikita ko. And after ng ilang years, nung tumanda na ako, mga sa edad na 40, doon na binasbasan ng Panginoon ang aking third eye.
third eye to spiritual eye. So nakikita ko na ang aking gabay, alam ko na ang mga sinasabi ng ancestor ko, and then yung ancestor ko, yung aking gabay din, nag-reincarnate na to. So alam ko rin yung mga nangyayari sa behind the scene na hindi nyo alam. Okay, kaya nga marunong ako mag-Akashic record. Nakukuha ko yung mga past life nyo. So ganun po yan. Ngayon, tayong normal na tao, ano ba ang meron sa atin? sa everyday sa everyday life natin, meron tayong angel, meron tayong si Satanas. Hindi ko mabanggit eh. So ngayon, ito, tinutukso tayo, pinipigilan ka nito, tinutukso ka. Merong tao na marami ang gabay nila. Katulad ko, marami akong gabay, lalo na yung mga may calling din, mga chosen one, may mga calling, mga inanoint ng universe. Marami ang gabay mo. At the same time, marami din tong demonyong to. Kasi dito sa mundo natin, ang ruler is etong may hawak ng tinidor. Siya ang ruler dito eh. Pero etong mundo natin, pag-aari ito ng Panginoon na gusto niyang ibalik. Gusto niya siya ang mag-ano dito. Kaya nag-aaway sila. Okay? Kasi inagaw nito. Ngayon, ito ang magtutukso sa'yo. At karamihan sa mga tao, ito ang gumagana. Pride, ego. Konting bagay lang, ayaw magpatalo. Lalo na pag nagdadrive ng kotse, di ba? Alam naman na mali, susugod pa rin. Dahil ito ang gumagana. Tinutuso ka, sinusulsulan ka, dito ka. Pero dito naman yung anghel mo, huwag ka na makipagtalo para magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo, ganyan. Pero hindi, ganyan, susulsulan ka sa negatibo. Okay? So, yan ang lalo na yung mga taong merong evil spirit, marami ito yan. Yan yung mga taong may evil spirit, mga senyales yan, manipulative, selfish, ayaw magpatalo, gusto lang nila iniisip lang nila yung sarili nilang gain, wala silang pakialam sa tao, basta sila kumita lang ng kumita. At mahilig pa yan gamitin ay Lord, ganyan. Gagamitin yung pangalan ng Panginoon, pero totoo niyan, eto sila, demonyo. Kasi ang demonyo mapanlin lang. Yung iba sasabihin, ay bahala na ang Diyos sa'yo. Wala ka nga kinikilala ang Diyos eh. Hindi ka nga nakalista sa langit eh. Anong Diyos? Eto ang Diyos mo. Ganun yan. So ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Once na naging citizenship ka na ng heaven ni Lord, nakalista na ang pangalan mo, eto na ang mangyayari sa iyo, which eto nakasulat ito sa Biblia. Sa Biblia, sinasabi na yung whole armor ni God, na ayan, may helmet ka na, meron ka ng panangga, meron ka pang sword. So, lahat yan matatamo mo kapag naging isang citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Isipin mo na lang kung ikaw, katulad ko, nandito ako sa Japan. So, kung ako, Pilipino, pero naandito sa Japan, wala akong permiso na tumira dito. Just like na residential or mag-ship ng citizenship from Filipino to Japanese. Or, let's say sa Amerika, green card holder ka. So, meron kang ibig sabihin na meron kang karapatan na tumira doon, di ba? So, pag ikaw ang isang tao na may karapatan na tumira sa mundo o sa Kingdom of Heaven, meron ka niyan. Meron kang swords, meron kang panangga, meron kang mga matitigas na yan, at eto, meron ka ring helmet. So, meaning, eto, isa ka ng soldier kasi naandito ka sa mundo ng lupa, Etong helmet, ang ibig sabihin kasi yan, sinasabi sa Biblia na take the helmet of salvation and the sword. Etong sword is spirit, okay? Which is the word of God. Okay? So, pagka isa ka ng anak ng ganap na anak or citizenship ng Kingdom of Heaven, merong kabibigyan ka ng armor ni Lord. Okay? Meron ka pang belt dyan. Nasa Biblia yan. Ngayon, etong helmet, ang salvation, ang sword, ang spirit. And then, etong helmet na yan, lalo na pagka, nung panahon may mga kingdom, di ba? May mga, ngayon, sundalo sa atin. So, lahat yan, susuotin mo muna, and last, yung helmet, di ba? Ganyan ang mga sundalo, mga army. Kasi, on the first place, pag nilagay mo yung helmet mo, ibig sabihin, ready to go ka na, ready to fight. Susugod ka na. Ngayon, ang helmet din kasi,
ang utak kasi natin ang pinaka-importante. Yes, oo, yung puso rin natin importante. Pero ang isipan kasi natin, ang utak natin ang nagko-command. Kaya kahit 'di ba, kapag nagmotor ka, 'di ba? Kahit sa ang bansa, mag-helmet kayo. Kasi nasa utak natin ang lahat. Ito ang gumagawa ng intensyon na para pagalawin ng ating kamay, intensyon na para bumangon tayo, lahat na andito, makapangyarihan ng ating isipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng helmet. Okay? So, yung helmet na yan ang helmet of salvation. And ito naman ang spirit. So, kapag once na binigyan ka na ng Panginoon, naging citizenship ka na ng Kingdom of Heaven, meron ka na yan. Okay? Meron ka ng protector. And pwera pa dyan, makikita mo ang iyong gabay, ang iyong guardian angel. Kasi bibigyan ka ng spiritual eye. Ang spiritual eye, hindi mo na kailangan makita pa yung mga nakakatakot or automatically alam mo na eh. Alam mo na kasi. And dahil citizenship ka ng heaven, hindi mo, yes, oo, meron kang ganito, protection mo lang to just in case. Pero ang kikilos ng lahat is yung mga army of angel ni God, ni Lord. Okay? Bakit? Isipin mo na lang kapag ikaw ay isang emperor, isang presidente, senador, or isang politician na, let's say, yung bansa mo mayaman, katulad ng Paris, di ba? Ng Spain, ng Amerika, ganyan. Kahit nasabihin mong mababa lang ang iyong ranggo sa politika, merong kang mga ang tawag dito, bodyguard, di ba? Usually merong bodyguard. Ngayon, ganun din, ang bodyguard mo ang kikilos kapag ka merong tawag dito, may mga negative energy na mag-a-attack sa'yo or mga evil spirit na mag-a-attack sa'yo, sila ang kikilos. Pero, still, armored ka pa rin just in case na direkta kang hindi ka hindi ka matatamaan. Ganon din naman ang mga di ba? Ang mga presidente, di ba? Meron silang bulletproof. Besides na meron silang mga mga bodyguard sa paligid, meron din silang bulletproof, di ba? Meron din silang dalang armas, di ba? Yung iba, hindi lahat pero hindi sila direktang nakikipag-away, nakikipagsabunutan, nakikipag-debate sila, oo, pero yung sasabihin mo makikipag-away, hindi, last na lang yan. Pero ang pinakakikilos talaga is yung army of God. So, ganun yan, guys. So, kailangan maging citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Paano? Kailangan mag-devote ka. And then, huwag kang mag-focus lang sa pera, sa material na bagay, sa earthly na desire, Hindi lang pera, yung pagnanasa mo sa kung ano ba pinagnanasaan mo na negatibo, hindi maganda 'yon. So kailangan balance, At sabi nga, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ngayon, pagising mo sa umaga, mag-thank you kay Lord dahil meron kang hininga at meron kang isipan. At yun, yung utak mo, yung isipan mo, ang magde-decide kung babangon ka, kakain ka ba ng almusal. Kaya nga may helmet ka para hindi ma-damage yan Diba? So, ganun yun. Kaya, hanggat maaari, pag gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. At pagka konektado ka naman sa iyong gabay, sa universe, or sa langit, sa kingdom of God, di ko alam kung anong reliyon na meron kayo, kung anong pinaniniwalaan nyo, pero kahit ano pa, ganito talaga ang mangyayari. Ganito talaga ang senaryo natin dito sa mundong ito. Kaya kailangan always seek the kingdom of God. Every moment. Palagi kayo lalo na kapag nag-start na yung negatibo mong pag-iisip, umaarangkada to. Kaya magkonsulta ka na, pakinggan mo ang binubulong nito. At doon ka mag-decide. At panigurado, hindi naman ito magbubulong sa'yo ng ikasasama mo, ikasasakit mo. Okay? Pero sometimes, binibigyan ka ng lecture pag makulit ka talaga. Okay? So, ganyan yan, guys. So, hanggang dito na lang. At nasa sa inyo yan kung gusto nyo panoorin to. Pero ito talaga ang makakabuti ito sa inyo, na maunawaan nyo. At magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay
roadmap or reference na masasabi ko. And alisin nyo lang yung pagiging dogmatic, okay? Dahil marami pang mga sari-saring relihiyon. Kung babasahin mo yung mga Holy Bible ng ibang relihiyon, Hinduism, Buddhism, ano pa ba? Marami, Islam, Jewish, di ba? Meron silang mga sari-saring libro, Holy Bible na ginagamit nila, which is kung babasahin mo, ikukumpara mo, may similarity, may malaking similarity. Pero yung iba, merong tinanggal, meron namang pinalit. So, pagka nagkaroon na kayo ng spiritual eye, doon nyo malalaman kung alin na totoo. Bakit? Kasi si Lord mismo ang magre-reveal sa inyo. Kaya palagi ko sinasabi na maging self-aware, magkaroon kayo ng self-reflection, self-discovery, self-realization. Kailangan simulan nyo sa sarili nyo bago kayo maglabas sa iba. Katulad ko, inuuna ko muna yung experience ko. From my experience, binavalidate ko yan, sinusuri ko, bakit naranasan ko to, bakit ganito. Kaya ngayon, nag-share ako sa inyo kasi gusto ko kayo rin maging spiritual awaken kayo, maging citizenship din kayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabing magsimba ka or ganito. Hindi, dahil ako mismo wala akong relihiyon. Pero alam ko na kung sino ang tunay na Panginoon, ang one God. Kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng ganito. At yun din ang gusto kong maranasan nyo para free of suffering na kayo. Basta iwasan nyo lang yung pagiging greedy, yung madamot, matakaw, sugapa, yung self-desire. Kasi yan ay lahat ay mga negatibo. Kaya ma-attract nyo ang evil spirit. Iwasan nyo lang yan. Okay guys? So salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan nyo dito. Move on tayo sa ating reading. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pero unahin natin sa iyong likas na ugali, katangian mo. Tapos alamin natin sa baraha yung kapalaran mo sa iyong buhay pag-ibig ha. Okay? At Pisces, hindi porke lahat ng Pisces pare-pareho na kayo ng ugali, Which is tingin ko naman ang Pisces kasi water sign, So tingin ko ikaw ang Pisces na malakas ang iyong intuition. So kung meron kang malakas ang intuition mo, Pisces, ikaw na lang ang magbasa sa mga baraha, Marunong kang magbasa. Yung iba sa inyo, alam ko nag-aaral kayo ng tarot card, gusto niyo madagdagan ng inyong kaalaman, then kayo na po ang bahalang mag-validate, Okay, Pisces. Yung iyong likas na kaugalian, katangian. Mukhang marami kang pera, Pisces, Siguro mayaman ka. Mayaman, may abundance ka, Pisces. Tingin ko sa'yo, ikaw ang Pisces na hindi naghihirap. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Hindi ko na lang alam, Pisces, kung anong definition mo sa abundance, Ang para sa akin, kasaganaan sa pagkain, sa pera, which normal lang naman yan. Pero tingin ko ikaw ang Pisces na tahimik ang buhay mo. Kalmado ka siguro. At malamang yan ang divine right mo, Ngayon na siguro ang panahon kung bakit naging kalmado ka na. Malamang na meron ka mga na pagdaanan sa buhay mo, which is ngayon mukhang okay ka na. At Pisces, kung di mo alam, ang buhay natin kasi is orchestrated na tayo, para tayong marionette, meron tayong tali, so bawat isang tao meron tayong mga life destiny, meron din tayong free will, at choice mo yon, kung gusto mo maging mayaman, kung gusto mong i-share yung kayamanan mo. Malamang yung iba sa inyo, likas na kayo, pinanganak na kayo sa pamilyang may pera. Hindi naman may pera, paano hindi naman nagugutom, hindi naman kayo siguro na namamalimos, yan ang nakakita ko sa iyong baraha, Pisces. Okay, so meron tayong cornucopia. Cornucopia, the Temple of Past, and then baka nag-aral ka sa sa kolehiyo, kasi mukhang may pera naman ang pamilya mo. And then 7th chakra, Archangel Uriel, Angel of Strength. Okay, madasalin ka sigurong tao, Pisces. Kung hindi ka madasalin, magsisimba ka,
Depende kung ilang taong ka na, kung medyo bata-bata ka, or siguro meron kayong family na parang family rules, ano, kailangan magsimba every Sunday, or kailangan talaga magsimba, or umaating ng mga prayer meeting, yung ganyan, ano. So, nakakita ko sa iyo, Pisces, ikaw ay isang sensitive, pero meron kang strong will, ano, may strong will ka. Maaaring iba sa inyo, napaka-prangka yung tao, ano, na madali kang hindi naman madali, pero kung ano yung saloobin mo, sinasabi mo talaga. Tsaka showy, lumalabas talaga sa mukha mo. Ano? Hmm. And also, tingin ko sa'yo, meron kang kakayahan na i-express mo talaga yung sarili mong nararamdaman, yung sarili mong opinion. Ano? Kasi ako ganito, ako ganyan, ganyan. Pero yung iba sa inyo medyo mahiyain. Pero, oo, nahihiya kayo. Pero pag dumating yung point na kailangan yung ilabas, tingin ko naman na ilalabas nyo. O yung iba sa inyong Pisces, mahiyain ka pagdating sa sarili mo. Pero pagdating sa magulang mo, sa mga kapatid mo, siguro doon lumalabas yung tapang mo. Ano? Malamang nalikas yan sa iyo, no? Para kang, ang tawag dito, sundalo. Okay? Parang tauhan sa kumpanya. I'm sorry. Matapang ka pagdating sa, hindi naman ang tawag dito, pagka merong, tawag doon, sa Tagalog, ano ba sa Tagalog? Yung pagka may nagsasabi ng masama sa kapatid mo, sa magulang mo, doon lumalabas yung tapang mo. Pero pag yung sarili mo, tingin ko hindi mo masyado pinaglalaban. Which is, eto ang katangian mo nakakita ko sa iyo, ano? Kaya dun, yung iba sa inyo, na-express nyo talaga yung nararamdaman nyo, opinion nyo, and uh, mm, malamang yung iba sa inyong Pisces, ikaw ang isang Pisces na straightforward ka, ano? At taong, um, gusto mo rin kasi sa tao na sa isang tao yung karespe-respeto, at gusto mo rin narerespetuhin ka. Kung bata-bata ka pang Pisces, siguro sa pagtanda mo gusto mo rerespetuhin ka, ano, karespe-respeto kang tao. At tingin ko magalang ka. Tsaka gusto mo rin yung taong makaka-encounter mo or makakasama mo, yung magagalangin ba, ano, yung mga taong mga nirerespeto, magkakaroon ka ng interest, or ikaw mismo sooner or later ilalabas mo yung ganyang pag-uugali mo, ano, kasi meron tayong temple dito, ano. So gusto mo yung mga ganyang, ano, meron kang ideal na, masasabi ko perfectionist ka rin, ano, yung iba sa inyo, or ikaw ang Pisces na responsible, idealistic, at yung iba sa inyo, masasabi ko mataas ang pride, ano. Tingin ko sa iyo, kung magkakaroon ka ng kapartner, gusto mo ikaw ang mag-lead, ano. Parang feeling mo siguro mas ikaw may alam, mas ikaw marunong. Then nakakita ko rin sa iyo sa likas na tong katangian mo, moody ka, up and down yung iyong emosyon, ano. At nasabi ko, perfectionist ka nga, ano. May side lang naman, meron kang perfectionist side, hindi naman buong pagkatao mo, ano. Malamang depende na rin siguro sa lugar na kinalalagyan mo, ano, sa trabaho, sa taong na-encounter mo. Siyempre, nag-a-adjust ka rin naman, ano. Lahat naman tayo nag-a-adjust, hindi lang ikaw, Pisces, ano. So, yan ang tingin ko sa'yo. At saka, malakas talaga ang intuition mo dahil meron tayong 7th chakra Archangel Uriel, ano. So, malakas ang intuition mo. Baka iba sa inyo, meron kayong psychic abilities, hindi nyo lang nararamdaman, ano. At sa pagdami ng kaibigan mo at karanasan mo, tingin ko sa'yo, malaki talaga ang pagbabagong magaganap sa'yo sa paglipas ng panahon, ano. Maaaring magbago ka in a negative way, maaaring magbago ka in a positive way, ano. Depende na rin yan kasi nasa gitna ka. So, maaaring dito ka, or maaaring dito ka, magiging mahiyain ka, magiging matapang ka, minsan wala sa lugar, ano, or dahil nga sabi ko, mataas ang pride mo, or dito naman, magiging mapagkumbaba ka, sa kabila ng meron ka talagang kakayahan, magandang katangian, parang polarity ang nangyayari sa'yo dito, nasa gitna, which is maganda naman, ano. Pero, depende na lang itong likas na kaugalian mo, likas na katangian mo, which is, tingin ko, gugulong ito, depende na lang sa taong makakasama mo, ano.
Meron kang ganong klaseng ano. Kaya maigi siguro sa iyo, Pisces, ano, palibutan mo ang sarili mo ng mga positive na tao. Ano? Especially kung ikaw ang Pisces na nakakaranas ka na ng nasa tawag dito, nasa landas ka na ng spiritual awakening. Ayusin mo na lang yan, ano? Na nakakita ako sa iyo. And then, ano pa ba masasabi ko? Tingin ko dito, kasi eto pet ito, parang alaga niya, no? And then, Lion of Judah, Angel of Sin. Masasabi ko, responsible ka naman mapag-alaga kang tao. Alaga hindi sa hayop. Maaaring iba sa inyo hayop, pero alaga sa pamilya, alaga sa kaibigan, ano? Sariling kaibigan, sariling pamilya, or sa pamilya ng person mo. At the same time, malambing ka rin, mahiyain. Pero minsan, hindi mo na ilalabas yung paglalambing mo kasi maaaring ayaw mo ipakita yung kahinaan mo. Gusto mo palagi kang strong, ano? Or dahil naisip mo na kailangan mong maging matatag, maging matapang. Malamang meron kang obligasyon, meron kang dapat pakainin, meron kang dapat buhayin, meron kang dapat paglaanan. Kaya hindi pwedeng magpalamya-lamya, hindi pwedeng maging hiya-hiya, yung ganyan. Kailangan strong. Kailangan ilabas yung strength. Yan ang nakakita ko sa iyo. Yan ang maring hindi lahat sa inyo, pero likas yan sa inyo, Pisces, yung ganyang klaseng katangian. Okay? So, tingnan naman natin ang iyong buhay pag-ibig, Pisces, ha? Akyat lang natin to, Pisces. Diyan, sa taas. And, eto, kuhanin natin baraha. Itong gagamitin natin. Tabi ka muna dyan. Buhay pag-ibig ni Pisces. Alamin natin ang pag-ibig ni Pisces. Pisces, kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako, ha? Ito, reverse. Lahat reverse. Pisces. Two of Spring. A bright future manifested through hard work and creativity. Partnering with others who share your dreams, with progress being made. And then, ganito na lang natin para makita natin yung picture, ha. Pero lahat sila reverse naman eh. Okay, 5 of Summer. Trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotion of others, focusing on that which frighten or worries you. Kakasasabi ko lang. Queen of Spring. Believe in yourself. Wonderful people want to help you. And maintain a balance between work and home life. Kaya pala dito sabi ko nasa ano ka, kaya depende yan sa makakilala mong tao, ano, gugulong ka sa positive or gugulong ka sa negative. Kaya kailangan balance ka dito, ano? And believe yourself daw. Maging sa trabaho pa, maging sa love life mo, personal life mo, everyday life mo. As meron tayong Hermit. Find or be a mentor. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. And then, 10 of Autumn. Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investment or planning for retirement, honoring family traditions. Family tradition. Kaya, sabi ko, di ba, ang tawag din baka siguro meron talaga kayong tradisyon, magsimba-simba, meron kayong kinagawian na every Sunday siguro kailangan nasa bahay, 6 o'clock kailangan nasa sama-samang kakain. Meron kayo siguro ganong klaseng parang family rules and regulation. Hindi ko lang alam, pero dahil hindi naman to isang Pisces lang, so kayo nang bahalang mag-adjust. Which is Pisces, eto kasing barahan natin, tungkol ito sa iyong pag-ibig, So, malamang Pisces, ikaw ang gusto mo, lalo na pagdating sa isang relasyon, or
Pagdating sa pera siguro, dahil eto masagana, ang daming pagkain, ano? Para sa akin, pera din to. Kasi kung ibebenta mo, pera yan, ano? So, para sa akin, financial mo to, which is dito rin sinasabi kanina, meron kang financial dito, and then dito rin. So, triumph dito meron. Pero lahat itong baraha mo, reverse yan. Pero hindi naman ibig sabihin, pag porket reverse, pangit na ang ang tawag dito, ang mensahe ng baraha. Pero, Pisces, nakakita ko dito sa baraha mo, pagdating sa relasyon, pera, or sa pag-aasawa mismo, ang iniisip mo dito, merong light, tapos dito meron. For example, ano ba sasabihin kong example dito? Kung sa relasyon, Pisces, iniisip mo kung, let's say, mahal nyo ang isa't isa, ang person mo. Okay? At, tingin ko, iniisip mo na, kasi magkarelasyon kami, or meron kami anak, or tapos meron kayong problema na pinagdadaanan. Tingin ko naman, ang mindset mo, Pisces, iniisip mo, ay, hindi magagawa ng paraan yan. Okay lang yan. Magagawa ng paraan yan. Or kung paano mag-work ang inyong samahan, or yung sa pera, iniisip mo, ay, hindi, bawa yan, may gulay naman sa, pwede mo naman ibete yan, ganyan kaya, papasok ang pera, or sa trabaho, pag naghanap naman tayo ng trabaho, mag-work naman ang ating pamilya, ang ating samahan, as long as meron tayong dream, as long as mahal natin ang isa't isa, mag-work ang ating relasyon. Meron kang ganong klaseng, which is tingin ko positive yan, kasi meron kang expectation na kahit na merong sakuna, merong, hindi naman sakuna, ang tawag dito, merong kayong struggle, merong hadlang, merong pagsubok na darating, challenges na darating sa inyong samahan, tingin ko naman, ikaw ang Pisces na, which is dito ka ngayon, positive mindset ka. Kasi naiinisip mo na, hindi tayo magugutom, hindi tayo maghihiwalay, hindi tayo magkakaroon ng problema as long as magka-kapit-bisig tayo, parang ganun, So, meron ka ganong klaseng pag-iisip, malamang yung ganyang mindset mo, ngayon, nagaganap. Yung iba sa inyo, meron siguro kayong mabigat na pasanin, ayaw mo siguro seryosohin yung pinakabuhay, parang, hindi ka naman, maaasahin na tao, pero parang, hindi mo kailangang, yan, lang, parang relax lang, yung ganun. Dalawa naman tayo magbibit-bit niyan, ayan, dalawa tayo niyan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Dalawa tayo. Kaya, ang iniisip mo, as long as dalawa tayo magtutulungan, makakayanan natin. Ma-overcome natin mga challenges natin. Pero kung iwan mo akong mag-isa sa ere, naku, mahihirapan ako niyan. Kaya meron kang ganong klaseng mindset. Lalo na pagdating sa buhay pag-ibig mo. Ayaw mong seryosohin yung mga bagay-bagay. Hindi mo masyado iniisip yung magiging outcome. Which is, iniisip mo na baka ganito, ganon, pero hindi ka nagfo-focus lang doon sa negativity. Which is, dito ka sa side na to, ang iyong enerhiya, ang nakakita ko. At, feeling ng person mo, or kung may iba pang taong involved, or yung sa pinaka-sitwasyon nyo mismo, malamang na slight lang kung mag-isip. Or, mas gusto mo or nyo, kayong dalawa siguro ng person, kung meron ka ng person, yung meron kang sariling paniniwala. Kasi ganito ako pinalaki ng magulang ko, kaya ganun. Kaya meron ka sigurong ganong klaseng hindi mo mabibitawan. Alam mo yun? Which is nando na yun sa family tradition nyo, or hindi lang family tradition, ganon ka talaga pinalaki ng magulang mo. Kaya talagang, kumbaga, tawag dito, yung paninindigan mo, alam mo yun. Kaya kahit nasabihin mong mahal mo itong taong to, hindi, meron akong ganitong klaseng paniniwala, ganitong klase akong pinalaki, ganito akong doon ka nakafocus. Yung iba sa inyo, yun lang ang pinakikinggan mo, or malamang yung iba sa inyo, pinalaki kayo ng lola nyo, kaya, itong sabi ng lola ko, ganito, ganyan. Kaya,
always kung ano yung sinabi, kinalaki-nalakayan mo, doon ka naniniwala. Yung iba sa inyong Pisces, ano. At saka, tingin ko sa'yo, Pisces, ano, malulungkutin ka rin. Ano, malungkutin ka. Hindi ko nakikita sa'yo na, lalo na kung ikaw ang Pisces na lalaki, yung sabihin mo, malungkot ako sa buhay ko, or meron kang karelasyon na hindi kayo magkakasundo, ano, tingin ko, hindi ka naman mag-cheat. Ano, hindi ka mag-cheat dito. Let's say, yung person mo, busy, ano, nagtatrabaho siya, or siya ang mas merong ano sa'yo, mas busy, kung anong kadahilanan, busy siya, tapos, hindi ka niya nabibigyan ng atensyon. Ano? Tingin ko naman sa'yo, hindi mo ibabaling ang feeling mo sa iba. Instead, doon ka magpapakita ng ano mo, ng reklamo mo. Doon ka magbibigay ng opinion mo, doon mo ibubuka yung bibig mo na parang ang bukang bibig mo, yung pananakot. O gusto mo, hiwalay na tayo, ganyan-ganyan. Kasi wala ka namang oras sa akin, ganyan-ganyan. Wala ka nang puri na ginagawa mo, inaatupag mo. So, may time siguro na kukomprontahin mo. Ilalabas mo yung sama ng loob mo. Yung iba sa inyo, or may time na tahimik ka lang, pero pag umapaw ka na, doon ilalabas mo. Kaya, ang bukang bibig mo siguro, hiwalay. O gusto mo na hiwalay na tayo. O ayaw ganyan-ganyan. Malamang yung iba sa inyong Pisces, ganyan ang kalalabasan nyo, ano? Or simpleng hindi naman kayo nagger, mag-uusap lang kayo ng tahimik na parang, ano ba, gusto mo tapusin na natin, tundukan na natin. Kuha lang tayo ng additional natin na baraha, Pisces. Ito yung ginamit natin kanina, diba? So, ito, kuha tayo dito. Yung iba sa inyo na nakakita ko pero kuha pa tayo ng ibang baraha natin. Saka kasi itong 1, 2, 3, 4, 5, diba lahat siya reverse? So, kaya in-upright ko lang ha, para makita niyo yung pinaka picture ng anong baraha, ano? Lalo na ibang Pisces, ano? Basahin mo na lang sa ano. Tingnan mo yung picture, Pisces. Gamitin mo ang intuition mo. Tingin ko naman sa'yo, magaling kang Pisces. Dalawa yung nalaglag. Kuhanin na natin. Oh, strength. Strength, Pisces. Answers. Andito yung strength mo, Pisces, Galing mo, Pisces, May strength ka na. Dalawa na. Strength na lumalabas sa'yo dito, Pisces. Sakit natin dyan. Okay, Pisces. Pisces, yung iba sa inyo, kapag pumasok ka na sa isang relasyon, ano, or kung meron kang taong nagustuhan, ano, at let's say, naging kayo, sinagot mo na, kasi may answer dito. Tingin ko, mabilis na magkakaroon talaga kayo ng physical na connection. Ano? Sorry, Pisces, pero tingin ko, ikaw ang Pisces na ganun kabilis. Ano? Hindi ko alam kung anong gender mo, pero agad-agad meron kayong pagtatalik na magaganap dito. Yung iba sa inyo. At saka, yung iba naman sa inyo, kung magbabalikan kayo ng person mo, tingin ko naman, konting lambing lang sa'yo. Ano? Konting lambing lang, makita mo lang yung inaano ng person mo, papatawarin mo naman agad, ano? Papayag ka agad, yun ang nakakita ko. Iniisip mo siguro, ang pag-ibig ay lumilikha ng responsibilidad, which is oo naman, ano? Kaya, tingin ko sa'yo dito, eto dalawa ang strength mo dito na baraha, ano? Pero dahil sa feeling mo nga, responsibilidad ko to, ganyan, ano? Kaya tingin ko, magmula doon sa ganung pag-iisip mo, nai-stress ka. Ikaw mismo, sa kakaisip mo, ikaw ang gumagawa ng stress mo, lumilikha ng issue, ano? Kung sinasabi mo, Pisces, hindi ikaw, o malamang yung person mo. Ano? Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, kung mag-asawa ba kayo, meron kayong mga anak. Pero mukhang doon nang gagaling yung stress, yung issue. At malamang ayaw nyo ma-stress. Kaya yung iba sa inyo, ayaw nyo sigurong mag-commit, ano? Or baka yung iba sa inyo, ayaw talagang magkaroon ng karelasyon. Ayaw nyo na magkaroon ng may relasyon pero walang label. Alam mo yon? Parang friends with benefits, ganun. Yung iba sa inyo, no? Kasi ayaw nyo ma-stress, ayaw nyo ng, kasi inisip nyo, ay, responsibilidad lang yan, ganyan. Kaya siguro yung iba, ayaw nyo ng ganun.
Ano? Mas gugustuhin nyo na single, mas gugustuhin nyo na walang label, pero deep inside sa inyong conscious mind, ano? Naghahanap ka ng taong makakasama mo. Especially yung tipong aayon sa inyong lifestyle. Ano bang lifestyle ang meron ka dito? Ano? Wala kang malay, pero ganun yun ang gusto mo talaga dito. Ano? Kasi yun ang magdudulot sa ng lakas ng pagmamahal. Maaaring yung iba sa inyo, natatakot lang kayo, pero ang totoo niyan, sa subconscious mind mo, wala kang malay, pero ang puso't isipan mo, yun ang hinahanap talaga. Ano? Yun nga lang, malamang yung iba sa inyo, may kondisyones. Yung gusto nyo, naayon sa inyong, kung ano man ang landas na tinatahak ang meron kayo, gusto nyo, naayon doon. Ano? Yung iba sa inyo. Kaya, teka lang, kukuha lang ako ng ano. Ano ba masasabi ko dito? Kaya kailangan siguro pagpaplano ang gawin nyo dito. Ano? Plano kayo dito kung bubuhatin nyo ba ito o hindi. Tatlo. Sige. Wise leader, you're a beacon for others. Okay. Desert passage, trust there's a divine plan. Begin now. Take your first step. Okay, kaya pala meron kang answer dito na baraha. Okay, yan na. So, dito, kailangan mo talaga magplano. Simulan mo na ngayon. Ano? Wise leader. And, pera pa dyan. Excuse lang, tabi ka muna dyan. Nakakita ako sa'yo dito, kumpara sa dati more na meron ka ng sense. Meron ka ng sense dito. Malamang na itong kailangan mo. Ilabas mo na yung sense mo. Ano? Yung pagbibitaw mo ng decision. Kaya kailangan pala dito, take your first step. Kung hindi mo pa nagagawa, ngayon ka na. Begin now. Yan ang sinasabi sa inyong baraha. Ano? Yung pagdidesisyon sa action, maring ikaw, wala kang malay. Pero mga tao sa paligid mo, napapansin yan. Ano? Kung may karelasyon ka, malamang yan ang napapansin sa'yo ng person mo. Ano? Parang si Pisces meron namang lakas ng ano, pero bakit hindi pa siya ngayon nagsisimula? Ito si Pisces, leader naman to. Ano to? Yan, wise leader. Pero bakit hindi? Parang nawawala yung strength. Pero kailangan ilabas mo na yan. Kung hindi pa na ilalabas Pisces. Yung iba sa inyo siguro, meron na ilalabas nyo na yung strength nyo, pero kailangan talaga simulan nyo na. Ano? Kung naghahanap ka ng katanungan dito, Pisces, ang sagot nasa sa iyo na. Lalo na yung iba sa inyong Pisces, kung ayaw nyo mag-asawa. Ano? Kaya nyo pumasok sa isang relasyon dahil obligasyon, responsibilidad, saka sa ulo, stress, kung ano-ano. Pero hindi hindi. Kailangan mo mag-take risk. Ayun, ang daming ilaw. Maring oo, malayo. Siyempre, ang relasyon, Pisces, huwag kang sigurista. Ang relasyon, hindi mo, parang pagkain yan Parang prutas din yan Hanggat hindi mo nakakain, hindi mo malalaman kung masarap bang prutas yan, kung matamis bang prutas yan. Nasa sa'yo yan. Ano? Kailangan mong tahakin yan. Yes, oo, may obligasyon. Dahil, tinan mo, desert yung lalakarin mo dito Siyempre, kailangan mo magbitbit ng tubig. Ano? Ang layo pa ng bundok. O, kailangan meron kang mga pangailangan dyan. At maging wise ka, siyempre. Para mag-work yung iyong relasyon. Nakakita ako sa iyo, baka yung iba sa inyong Pisces, luwag. Ano? Kung may karelasyon ka, at gagawa kayong dalawa ng plano or desisyon, tingin ko, mas lalalim ang inyong samahan. Mas magtitiwala kayo sa isa't isa. Mas makikita nyo kung ano yung tamang sagot sa inyong samahan, kung anong kinakailangan, ano? Yun ang nakikita ko. Or kung ikaw ang Pisces na hindi ka pa handa talaga pumasok sa isang relasyon, tingin ko, yung iba sa inyo, tingin ko pangangakuhan ka ng person mo dito. Ano?
kung sa anong kadahilanan, baka long distance pa kayo or kailangan mag-intay pa dahil malayo pa yung distansya dito. Dito rin, malayo pa yung tinatanaw nito. Ito rin, malayo pa. So, malamang yung iba sa inyo, maghihintay. Yung ikaw ang maghihintay or paghihintayin mo ang person mo. Lalo na kung may kailangan pa kayong gawing proseso. Hindi ko alam kung anong proseso ang gagawin nyo. Baka iba sa inyo, estudyante, kailangan nyo pa mag-ipon ng pera para meron kayong pantustos sa inyong pagpapakasal siguro, or baka naman yung iba sa inyo, divorce. Naghihintay ng divorce, yung karelasyon nyo, Pisces, Ewan, sinabi ko lang. Baka yung asawa mo, Pisces, dati siyang may asawa, may anak, o naghihintay ka lang mag-divorce yun, o under processing na sila, kaya pinag-iintay ka rito. So matagal pa siguro ang proseso, pero yun ang kailangan mo i-take ng risk. Dahil naandun yung pagmamahalan nyo. Kung nag-aantay ka talaga ng kasagutan, then sinasabi nito, maghintay ka lang. So, sa paghihintay mo, kailangan dun, naandun yung pagtitiwala. Alamin natin kung ano ba ang gusto ng person mong ito. Alamin natin kung ano ang gusto ng person mo. Sa inyong buhay, pag-ibig, sa inyong relasyon. Ano ba ang gusto ng person mo? Baka yung iba sa inyo mag-asawa, yung iba sa inyo hiwalay, yung iba sa inyo ginost kayo. Kung ano man ang inyong sitwasyon, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero ang tanong natin sa baraha, ano ang gusto ng person mo? Ito. Seek. Seek. Ano ba lumabas? Ito. Oh, darkest fear, sadness, and isolation. This which is hermit. Meron din tayo dito, di ba? Isolation din kasi ang hermit. Ayan. Diyan. Tapikan mo na dyan. Angel number 99. Angel number 99. That's 3, that's 8. Unang-una, dito sinasabi sa iyo ng person mo, be open mind. Okay? Yan ang gusto ng person mo. And new beginnings. Oo, dahil malamang yung iba sa inyo, galing kayo sa sadness, sa kalungkutan, sa isolation, nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng distansya, kaya ngayon new beginnings ang gusto ng person mo dito, magsimula ulit kayo. Parang panibagong buhay, panibagong pahina ng inyong samahan, na which is dati hindi nyo siguro na-control, na andun na mo yung inyong mga takot, yung inyong negative na pag-uugali, kaya lumabas itong darkest fears. Or yung iba sa inyo, dahil nga pag-iintayin kayo dito, na andun yung darkest fears mo. Na andun. Kaya new beginnings ang gusto ng person mo dito. Panibagong buhay. Kaya under processing pa yung iba sa inyo siguro, malamang na itong person mo, excited na siya. May new feelings na kasi siya. Umaasa siya. Which is, baka yung iba sa inyong Pisces, kayo ang nakakaranas ng takot, pag-aalala. Pero hindi, itong person mo, naghahanap talaga siya ng way para kung ano mang proseso, ano ba nang kailangan niyang lampasan para maging kayo, ginagawa naman niya eh. Maghintay ka nga lang. Excited siya. Meron na siyang bagong. Yung iba sa inyo siguro new romance, friendship, pupunta na kayo sa next level ng inyong relationship. Malamang iba deep intimacy. Pero Pisces, itong person mo, may panibagong damdamin siyang nadarama kasi. Kaya kung dati friends lang kayo, ayaw niya na ng friends lang. Kasi gusto niya ng talikuran niya, lungkot na yan, yung pagiging mag-isa niya. Gusto niya ng talikuran niya. Or baka ikaw din mismo, Pisces, gusto mo ng talikuran din yan. Kaya ikaw mismo ang gagawa ng action. Ikaw talaga mismo ang gagawa ng risk. Pero itong person mo, gusto niya na talaga ng deep intimacy. Ayaw niya na ng malungkot. Ayaw niya na ng friendship lang. Ayaw niya na ng malayo ang inyong tawag dito, malayo kayo sa isa't isa. Ito na. At saka kung dati,
Kasi gusto niya talaga mag-deep dive na siya dito eh. Tatalon siya at magdi-deep dive at gusto niya saluin mo siya. Alam mo yun, parang yung sa ano, sa Olympic, 'di ba, magda-dive yung nasa ano, tapos tatalo, tapos may exhibition pa. Ikaw ngayon nasasalu sa kanya. Gusto niya yun. Yakapin mo siya. Gusto niya mahalin mo siya. Kilalanin mo siya ng lubos. Hmm. Gusto niya mayakap ka, mahalikan ka, mahawakan ka. Malamang ikaw rin, Pisces, gusto mo yan, ano, iba sa inyo. Ano? Lalo na kung Pisces kayo mag-asawa. Ano? So, talagang panibagong yugto ng buhay niyo ito. Ano? Magpapalagayan kayo ng loob niyo. Ano? Pakikiramay, pag-unawa. Ano? Gusto niyo talaga ipaabot yung mensahe ng person mo na nawalan ako ng kontrol, nalungkot ako dahil hindi tayo nagkasundo. Ano? Yung iba sa inyo, umabot talaga siya sa, kumbaga, nalugmok siguro yung buhay niya after na nagkahiwalay kayo. Kaya naghahanap talaga siya ng kasagutan. Alam mo yung iba sa inyo babalik sa inyo kung iniwan kayo, ginost kayo nito. Magpamilya, masasabi ko na lalo na kung may mga bata na involved dito, Pero alam mo, Pisces, nakikita ko na ikaw at ang person mo or kayo ng mga person mo na siguro mayroon pang hindi lang bata, iba pang involved, maring trabaho din siguro dahil itong pagkakakitaan nyo, So, pamilya mo, pamilya niya, mga anak nyo, anak niya. Ewan ko anong klaseng samahan ang meron kayo. Pero ang nakikita ko dito sa samahan nyo, tingin ko may pagkakataon para sa inyo na lumago kayo dito. Lumagay kayo sa tahimik, magkakaroon kayo ng unawaan, lalago ang inyong emosyonal na damdamin, pagmamahal sa kabila ng naandun yung takot nyo pa rin, pag-aalala. Kasi mangingibabaw naman dito yung pagmamahalan nyo sa isa't isa eh. At yun ang kailangan yung pairalin dito. Which is tingin ko meron yung iba sa inyo dahil yung strength nyo mauuwi sa pride, Pero dahil nga namumuo yung takot, di ba? Kasi pag ang isang tao pag takot, doon nilalabas yung tapang, yung pride, yung para hindi siya maisahan, hindi siya maloko, nagiging sigurista. Pero malamang na pareho kayo, ibababa niyo yung bandera, parang surrender, ganun. White flag. So nakakita ko, may pagmamahala magaganap dito, baka yung iba sa inyo talagang hahanapin nyo talaga is magkaroon kayo ng reconciliation, tapusin nyo na yung, kung ikaw yung Pisces na ayaw mo nang mag-asawa, tingin ko, hindi na. At yung iba sa inyo, kung magkakaroon talaga kayo ng deep intimacy, baka magkaroon kayo ng baby dito. Bagong baby. Kung dating, hindi, meron na kaming anak. Baka bago. Second, third. Ewan, kung pang ilan yan. Kaya Pisces, bagong relasyon ang nakakita ko dito. Begin now kung gusto mo ng panibagong relasyon. Then take steps. Kontrolin mo ang sarili mo. Pagbabagong buhay ang nakakita ko. Kung yung iba sa inyo meron na kayong karelasyon, kung meron kayong pag-aaway, pagtatalo na hindi maganda, o yung iba sa inyo pinaasa kayo, still meron pa rin bagong pag-asa dito na nakikita ko sa barahan nyo. Bagong pag-ibig. And everything is new, exciting, pipilitin maging under control, Kaya, pero bago mo makamit yan, Pisces, hindi ko alam kung anong gender ang meron ka, kailangan palayain mo ang sarili mo sa nakaraan. Yung pagkakamali mo, palayain mo, yung kung ano ba kinakatakutan mo, hindi pa naman nangyayari, nag-aalala ka lang, alisin mo yan. Yan ang sinasabi sa inang baraha. Buksan mo ang iyong puso, i-welcome mo ang pagbabagong magaganap. Kung excited ka, then pakita mo. Kung out of control ka, then kontrolin mo. Para matamo mo ang joy, harmony, contentment. Ikaw ang mismong kailangan maghanap. Ikaw ang makakasagot sa lahat ng katanungan na hinahanap mo, na inaasam mo.
Ano? Lahat nakataya sa'yo, Pisces. Buhay mo yan, pag-ibig mo yan, relasyon mo yan, pamilya mo yan. Ano? Kaya kailangan mo ilabas yung strength mo, maging wise ka. Take your first step dito and control. Alisin mo na yung fear mo. Dahil ang fear, Pisces, tandaan mo, ang fear ay evil spirit yan. Maniwala ka sa hindi. Ano? Sa Kristiyano, kung hindi ko alam kung anong Pisces, sorry ha, mawalang galang na lang. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo. Pero kung pagbabasihan natin sa Kristiyano, ang Kristiyano kasi Trinity yan. Ano? So, the Father, the Son, the Holy Spirit. Tayong mga tao, meron tayong tatlong aspeto rin. Physical body, which is eto, yung katawan natin. Then, meron tayong soul. Then, spirit. Ngayon, pag ang spirit mo, hiwalay dito sa tatlong aspetong yan, which is ang spirit kasi, konektado yan kay Lord. Ano? Ngayon, pag eto lang, madali kang matukso, madali kang pasukan ng evil spirit, which is dito, ito ang mangingibabaw sa iyo ngayon. Darkest fear mo. Ano? Wala pang nagaganap, wala pang nangyayari, hindi mo nakikita kung talaga bang gano'n ang mangyayari, pero nangingibabaw yung fear mo, pag-aalala mo, baka ganito, baka gano'n, which is gugulong ka nga dito sa, sabi ko kanina, di ba, it's either na positive or negative. Which is okay naman kung nakokontrol mo, which is eto ang sinasabi sa ng baraha, control, di ba? Ngayon, kung naghahanap ka talaga ng answer sa relasyon mo, kailangan i-center mo ang iyong isipan. Ano? Ngayon, kung wala ka pa nakakitang ganito, ganyan, huwag kang dito lang sasanib sa negative side mo. Di ba? At etong darkest fear, etong evil spirit kasi, kaya tutuksuin ka niya. Sige, matakot ka, paano ka, mag-alala ka, magduda ka, kung ano isusulsul itong demonyong to eh. Kaya alisin mo yung fears mo, be wise, and then kung sa tingin mo na kailangan mong gumawa ng first step, then gumawa ka. Ano? Yun ang kailangan mong gawin dito, Pisces. Okay? Sorry Pisces, nag-ring yung aking phone kaya stop muna tayo. Okay? So Pisces, anyway, tapos na rin naman ang ating reading. So para matamo mo ang joy, harmony, contentment, tandaan mo ano, merong paparating na pagdiriwang tulad ng baby. Ano, kung may baby ka na, then new baby. Or baka new or another engagement, siguro bagong, depende kung may bago kang magiging karelasyon or kung meron kang karelasyon, kung dati walang label, mas magkakaroon ka na ngayon. Gusto mo na siguro may label, magiging engaged ka siguro, kasalan next year, or pagbubuntis, fertility, ano? At nasa sa iyo yan, Pisces. Okay? Andyan ang liwanag. Ikaw lang ang makakasagot ng lahat ng gusto mo, ng hinahanap mo. Okay, Pisces? Then, nawala yung boses ko. Balance ha. Andyan yung seventh chakra, Archangel Uriel, which is yan ang iyong intuition. Okay? And strength. O, yun na lang, Pisces. maraming salamat sa oras na inilaan mo, Pisces, ha? At saka sa like, share, comment, sa mga cross-watcher. Maraming salamat po at naligaw kayo sa akin channel. Sa mga bago ko pang subscriber, thank you rin po at nag-subscribe kayo. At kung meron po kayong validation na sarili, kayo na po mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Namaste po. Bye-bye!